Posibleng posible or highly probable or sigurado. Kasi kahit siguradong may mabubuong majority, siguradong may mabubuong minority, at least those two. So, yun sigurado. And probable, kung ibang bloke ang makakuha ng title ng minority, mag-i-independent. Magkakaroon talaga ng independent block. Independent block. Ito ang posibleng maging grupo ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa pagpasok ng 20th Congress. Ito ay kung hindi niya mapapanatili ang pagiging minority sa Senado. Paliwanag ng senadora, minority ang grupo ng mga senador na may piniling Senate President ngunit natalo sa botohan, habang majority group naman ang mga nakasama sa mga senador na bumoto sa naihalal na Senate President. Ngunit isang opsyon pa niya ang independent block na tinitingnang direksyon ni Hontiveros sakaling makuha ang minority ng Duterte block na plano ring magsanib puwersa sa bagong Kongreso. Well, wala po akong planong sumali sa isang Duterte block. Pwede pong lahat kaming mga colleagues dito sa Senado ay patuloy na makipagtulungan sa mga usapin ng common advocacies. Kung mananatili naman si Senador Risa Hontiveros sa minority o sa isang independent block, hiling nito na makasama ang mga bagong halal na senador na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ngunit irerespeto pa rin naman anya nito kung anong magiging desisyon ng dalawa. Ayon kay Senador Hontiveros, ramdam nila sa isa't isa ang pagiging magkakaalyado sa ilang taon na paghahanda at ilang buwan na pangangampanya. Ngunit wala naman anya silang napag-usapan na singilan sa isa't isa. Gayunman, kung magiging isang grupo sila ay bukas siya na pangunahan nito. Of course, yun naman yung pangarap ng alinmang minority of an outgoing Congress, lalo na kung nakapagpanalo ng mga dagdag na kaalyadong senador, halimbawa, ay magbuo pa rin ng minority sa susunod na Kongreso. But as in everything sa pag-organize ng Senate, it's a matter of numbers. So kung, itutukoy ng majority yung Senate President, posible na yung ibang bloke na may susunod na pinakamalaking bilang ng miyembro ay i-claim nila yung minority. Kahit ganun ang mangyari, may plan B pa rin naman ako, which is the independent block. Samantala, batay sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, magiging pahirapan anya sa magkabilang panig na ipaglaban ang bawat boto sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sinabi ng senador na paiirali niya ang pagiging neutral bilang senator judge sa impeachment. Neutrality anya ang bokabularyo sa impeachment at hindi bloodbath na ginamit na salita ng pangalawang pangulo sa kanyang pahayag kaugnay ng paglilitis sa kanya. Bilang senator judge, wala naman sa bokabularyo ko para sa impeachment yung ganyang salita. But as I said, and I am committed just to have that neutrality demanded of judges, and in particular in the case of impeachment of senator judges. I think very like in aspiring to be like in a courtroom, very cold and clinical yung pagpresenta ng mga ebidensya. Didinigin naming senator judges yung mga prosecutors, whether from the House or private prosecutors as the case may be. So yun, magkaibang konteksto siguro yung pinag-uusapan sa ganyang salita. Inilahad rin ni Senador Hontiveros na sa loob ng susunod na 9 na buwan ay pag-aaralan ng kanilang kampo at mga kaalyado ang iba pang sitwasyon at paghahanda para naman sa 2028 elections. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Ayan, so mga kababayan, eto marami pong kinasangkotang issue si Hontiveros. Pero linawin natin, ito po yung mga alleged lang o akusasyon lang as of now. Ibig sabihin, in her part, dininay niya yan. Okay? So halimbawa, doon sa PhilHealth, dininay niya. And may mga balita rin na nagsasabing hindi daw totoo yon. Okay? Nililinaw natin to be fair, para lang sa kaalaman natin lahat. Pero meron pa rin pong ilang issue. Halimbawa na lang din itong kay Kian. Kinall out si Hontiveros for refusing to turn over Kian's lay witness. Okay? At nakasulat nga dito, according daw sa family, which is nandyan, because the De Los Santos family
has chosen the PAO to handle their complaint. Yung mismong pamilya daw ni Kian de los Santos ay pinili yung PAO ang mag-handle ng case. Okay? Yung complaint. Pero, ang nangyari, sabi ng PAO, ay nire-refuse daw ni Ontiveros yung witness i-turn over sa kanila. Ayan ang isa pang mga issue, di ba? Halimbawa, itong isa pa, itong group claims senator bribe witness against Parmali. Sabi nitong anti-corruption group Citizen Crime Watch Wednesday, ayan alleged that Senator Ontiveros and her staff bribe a witness into lying about the guilty of face. Naku po, mga kababayan. Again, these are news na may mga alegasyon kay Risa Ontiveros na dapat talaga niyang munang linawin. Sa tingin ko, ito'y dapat niya munang linawin bago siya mangarap maging Pangulo. Kasi ang parang ang dating ngayon, doon sa iba pa natin mga balitang napanood, parang hindi naman sa prepared or considering, pero parang ganon. Dahil nga, di ba, napasok yung kanyang akbayan. Tapos, napasok si Bam at saka si ano. Kasi eto mga kababayan, ingat tayo. Kasi meron ngayon, hindi ko sinasabing pareho sila pero in idealism, medyo hawig sila. Okay? Merong, di ba, yung mga makakaliwa, yung komunista, alam natin yan, di ba? Meron yan, mga natanggal na party list, pero napalitan po sila ng mga sosyalista. Iyon naman ito kasing si Ontiveros, hindi po ito left baka sabihin nyo left po ito. Ito ay parang breakaway group ng galing sa makakaliwa. Parang ang kwento dito parang merong hindi sila pagkakasunduan. So hiwalay sila with the left. Okay? Comparing with this socialist group tulad nila Bam Aquino, nila Kiko, nila Jokno. Yan yung lumilinya doon. Meron pa isa diyan bago yung party list, yung kilala sa TikTok na maingay. Yung nakalimutan ko, parang Kamang Gagawa ba yun? Ay iyan po yung mga tinuturing na mga socialist ang datingan nila pagdating sa idealism nila. Ay sa kanilang mga parang paniniwala o yung kanilang magkakasama yan nila Jokno. Kaya nung una pa lang, yung may mga Duterte supporters siya nasabi, uy, okay itong si Naku, nalam ko na yung mga ganyang galawan. Sinasabi nila, uy, okay itong nasa TikTok na si Iba kasi, alam nyo, naintindihan ko yung mga ganyang bitawan niya Masyado siyang idealistic na to the point, hindi na realistic yung mga sinasabi. Yung tipo ng tao na panay lang ang reklamo. Kahit sino maupo dyan, magre-reklamo yan. Wala, din yan hawig din yan dun sa mga makakaliwa. Iniba lang nila yung pangalan nila. Iniba lang nila yung estratehiya nila kasi sunog na Sunog na yung mga makakaliwang komunista. Yung mga CPP, NPA, NDF, sunog na kasi yun Naibulgar na ng SME na yun, naibulgar na ni Pastor yun, naibulgar na ni Pangulong Duterte yun, naibulgar na ng itong ni BP Sara Duterte. Na sila, nasunog na to the point, di na nga nanalo, di ba? I think nanalo na lang yung isa, kinaawaan ata Di ba? Tinanggal yung Duterte yun, tapos pinasok yun Hindi nila kasama ito Inililinaw natin. Hindi nila kasama itong mga akbayan at saka itong isa pang grupo. Hindi nila kasama yan. Pero almost the same ang kanilang style. Kaya mag-iingat tayo kasi may nabubuo ngayon na ganyang ideology nga. May nabubuong ganyan. Okay? Ingatan natin dahil kunwari lang yan, hindi sila parte doon nito mga kaliwa, pero same sila ng pag-iisip, same sila ng style, same sila ng, ewan ko, pinaglalaban ba?
Basta same sila. Oh, yan ang ano. Kasi nangangako pa ngayon na kung ano-ano. Talaga daw ibubulat-lat ang mga issue sa Kamara. Abay, tingnan natin. Yan din naman na sinabi na makakaliwa eh. Yan din na sinabi na makabayan black eh. Ano nangyari? Nakipagkuntsabahan kay Speaker. Kasi sila, ang kalaban nila, si Duterte. Kasi nga naman, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, si Pastor Kibuloy, hindi na, abangan ninyo, may mga magaganap. Ayoko na lang magsalita, pero watch out. Makinig kayo. In the future, lalabas ang katotohanan. In the future, lalabas ang katotohanan. Eto mga tarantadong mga ano na ito, makakaliwa na ito, itong mga lintik na komunista na ito, antayin nyo. Kasi po sila nakipagkuntsabahan talaga sa gobyernong ito. Para yung mga Duterte ay talagang, kasi sila yung magaling sa propaganda eh. They're good. Totoo lang aminin na natin. 50 years na nilang ginagawa yung propaganda na yan. 50 years na silang nangi-scam ng mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan. 50 years na ho nilang ginagawa yan. Expert na ho sila, may PhD na sila, may doctorate na sila sa panlilinlang ng mga Pilipino. Kaya nga ngayon, mantakin mo, yung number 1 na kumukontra sa mga hayop na mga komunista na yan, tinanggal pa sa Kamara ng Duterte Youth, di ba? Bakit? Kasi nga alam nila eh. Isa pa, dapat yung ipanaw, panalo yan eh. Sa totoo lang yung kila Ka Eric, saka kila Lorraine Badoy, panalo dapat yan eh. Kung nakaboto lahat ng OFW, kasi yan ang binoboto ng OFW, yung ipanaw nila eh, yung kanilang party list. Pero anong ginawa? Yeah? All of a sudden, in a few months, bigla nila binago yung sistema ng pagboto doon. Kaya tuloy voters turnout. I think 10% or less than 10% ang na bumoto lang sa OFW na hindi tuloy umabot. Itong ipanaw na party list, di ba? Hindi umabot. Kasi alam nilang kukontrahin itong mga ganitong klaseng pag-uutak. Hindi lamang po itong mga leftist, pati itong mga socialist na ito mga to. Maniwala kayo, ingat tayo kasi gumagapang yan. Gumagapang sila pretending to be the voice of the Gen Z. Pero in reality, luma na po yan na binago lang yung anyo. Ika nga, nagpalit lang ng damit. Pero same shit lang din ho yan. Same, makaluma, walang idudulot na maganda sa bayan, etong mga ito. Ito po yung mga nagpalit lang ng anyo para lang katanggap-tanggap kuno sa Gen Z. Kaya nga yan ang gamit na gamit nila, yung Gen Z. Di ba? Sobrang ginagamit nila yan. Na ako, naaawa ako sa mga kabataan, tatanga-tanga ngayon eh. Mantakin mo, tuwan-tuwa kayo nanalo yung akbayan. Tuwan-tuwa kayo nanalo sila Seljok, no? Hindi nyo alam mga karakas niya mga yan. Sa totoo lang. Kayo, sakay sa uso lang kayo. Kasi, I like that. Ulul. Hindi nyo alam ang galawan niya mga yan. Kaya kayong mga magulang, huwag kasi kayong masyadong nag-aaway ng mag-aasawa, kaya tuloy yung mga anak nyo, wala nang oras sa inyo, hindi nyo na nagagabayan. Hindi, kasi minsan alam nyo mga kababayan, kasalanan din ng magulang. Pag kayo mga magulang nag-aaway, hindi kayo nakakasundo ng asawa nyo, tapos lagi kayong walang oras sa pamilya, yung anak nyo, saan pupunta? Saan kanino makikinig yan? Dun sa mga walang direksyon ng mga estudyante na kunwari, pa-relevant. I wanna be part of the society. I wanna magra-rally ako. Maki, baka. Maki, alika na, inuman na tayo. Gano'n. Alika na, ganggang na tayo. Di ba? Yung mga Gen Z dyan. Pwede ba mag-Korean, K-pop na lang kayo?